3 taon na lumipas mula nang mamatay si Clara. 3 taon mula nang tuluyang magbago ang buhay ni James. 3 taon mula nang isang babaeng minahal ni James na higit pa sa sarili niyang buhay ay nawala sa mundong hindi man lamang nagpaalam sa kanya. Ngunit sa loob ng 3 taong yun, hindi kailanman tunay na nakaalis si Clara sa buhay ni James. Nananatili siya sa bawat sulok ng maliit na apartment na kanilang dating pinapangarap na maging tahanan. Nananatili siya sa lumang tasa ng kape na hindi na ginagamit ni James mula nang mamatay siya. Nananatili siya sa litrato na hindi niya kayang itapon, ngunit hindi rin kayang tignan ng matagal. At higit sa lahat, nananatili siya sa puso ni James. Hindi dahil ayaw niyang magpatuloy, kundi dahil hindi niya alam kung paano. Minsan, iniisip ni James na ang pinakamahirap na bahagi ng pagkawala ng isang taong mahal mo ay hindi ang mismong araw ng kanyang kamatayan. Ang pinakamahirap ay ang mga araw pagkatapos nito. Ang unang umagang nagising kang alam mong hindi na siya tatawag. Ang unang pagkakataong may nakita kang bagay na gusto mong ikwento sa kanya, ngunit bigla mong naalala na wala ka nang mapagsasabihan. Ang unang pagkakataong may narinig kang kantang dati ninyong pinakikinggan at kailangan mong patayin agad dahil pakiramdam mo ay bumabalik ang lahat ng sakit. At ang pinakamasakit sa lahat, ang unti-unting paglipas ng panahon. Dahil habang lumilipas ang mga taon, nagsisimula kang matakot na baka isang araw, makalimutan mo ang boses niya, ang paraan ng pagtawa niya, ang ekspresyon ng mukha niya kapag nagagalit, ang paraan ng pagbanggit sa pangalan mo. Si Clara. Hindi kailanman naisip ni James na ang isang pangalan ay maaaring maging isang buong mundo. Ngunit para sa kanya, iyon ang naging Clara. Isang buong mundo na biglang nawala. Sa loob ng 3 taon, hindi na binuksan ni James ang lumang kahon na naglalaman ng mga gamit ni Clara. Nasa ilalim yun ng kanyang aparador. Nakatago sa likod ng mga lumang damit at dokumentong hindi na niya kailangan. Sa loob nito ay ang mga bagay na hindi niya kayang itapon. Isang lumang relo, ilang litrato, isang maliit na kwintas, at ang ilang liham na isinulat ni Clara noong mga panahong magkasintahan pa sila. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito itapon. Marahil dahil ang pagtatapon sa mga bagay ni Clara ay parang pagtatapon din sa huling mga piraso ng kanyang buhay. Kaya hinayaan na lamang niyang manatili ang lahat. Tahimik, nakalimutan. Hanggang sa isang gabi, ng malamig na ulan, 3 taon matapos mamatay si Clara, may kumatok sa kanyang pintuan. Hindi malakas. Hindi pa ulit-ulit. 3 katok lamang. Nakatayo si James sa gitna ng kanyang sala nang marinig niyang yun. Hindi siya umaasa ng bisita. Wala siyang hinihintay na delivery. At dahil gabi na, halos lahat ng tao sa gusali ay karaniwang tahimik na. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Sa huli, dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Walang tao sa labas. Ang hallway ay walang laman. Tanging ang mahinang tunog ng ulan mula sa labas ng gusali ang maririnig. Ngunit sa sahig,
Sa harap mismo ng kanyang pintuan ay isang maliit na sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Walang address. Walang kahit anong marka na maaaring magsabi kung saan ito nanggaling. Ang tanging nakasulat lamang sa harapan nito ay ang kanyang pangalan, James. Nakakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang sobre at sa sandaling mahawakan niya ito, tila biglang huminto ang mundo. Dahil nakilala niya ang sulat kamay, ang maingat na pagkakahilig ng mga letra, ang paraan ng pagsulat ng malaking titik na J, ang maliit na kurba sa bawat titik. Kilala niya ang sulat kamay na yun. Kahit lumipas pa ang 100 taon, makikilala niya yun. Ang sulat kamay ni Clara. Hindi agad binuksan ni James ang sobre. Sa halip, matagal niya lamang tong tinitigan. May bahagi sa kanyang isip na nagsasabing imposible yun. Hindi maaaring si Clara ang nagpadala. Patay na si Clara. 3 taon na siyang patay. Marahil ay may taong gumagawa ng masamang biro. Marahil may mga taong nakahanap ng mga lumang sulat ni Clara. Marahil ay may taong sinadyang gamitin ang kanyang sulat kamay upang saktan siya. Ngunit kahit anong paliwanag ang subukan niyang isipin, hindi niya maipaliwanag kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa huli, binuksan niya ang sobre. Sa loob ng isang papel, isang pahina lamang. At sa gitna nito ay may isang pangungusap. James, kung binabasa mo ito, nabigo akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Nanigas siya. Hindi siya huminga ng ilang segundo. Binasa niya muli ang mga salita. At muli, hindi nagbago ang mga ito. Nandoon pa rin ang sulat kamay ni Clara. Ang sulat kamay ng babaeng minahal niya. Ang sulat kamay ng babaeng inilibing niya. Ang sulat kamay ng babaeng matagal na niyang sinubukang kalimutan, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Sa ibaba ng pangungusap ay may isang maliit na larawan. Isang babae. Hindi kilala ni James. Nakatayo ito sa isang lugar na tila isang istasyon ng tren. Hindi malinaw ang larawan, ngunit sapat kong makita ang mukha ng babae. May mahabang buhok, maputlang mukha, at isang malungkot na ekspresyon na tila may alam na hindi dapat malaman ng iba. Sa likod ng larawan, may isa pang nakasulat. Hanapin mo siya. Alam niya kung sino talaga ako. Hindi nakatulog si James ng gabing yun. Umupo siya sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang patak ng ulan na dumadaustos sa salamin. Nasa mesa, sa harap niya ang liham. At katabi nito ang larawan ng babaeng hindi niya kilala. Ilang beses niyang sinubukang kumbinsihin ang sarili na hindi ito mahalaga, na isa lamang itong malupit na biro, na dapat niyang itapon ang liham at ipagpatuloy ang buhay na matagal niyang sinubukang buuin. Ngunit may isang bagay sa liham na hindi niya maalis sa isip. Nabigo akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Anong bagay ang hindi sinabi ni Clara? Sa loob ng kanilang relasyon, hindi kailanman naramdaman ni James na may malaking lihim si Clara. Magkasama sila ng halos 5 taon. Alam niya ang mga paboritong pagkain ni Clara. Alam niya ang mga bagay na kinatatakutan nito. Alam niya ang mga pangarap nito.
Alam niya ang mga alaala ng pagkabata nito. Alam niya ang pangalan ng mga taong mahalaga sa buhay nito. Ngunit bigla niyang napagtanto na marahil ay hindi niya talaga alam ang lahat tungkol sa babaeng minahal niya. Marahil ay may mga bahagi ng buhay ni Clara na hindi kailanman ipinakita sa kanya. At ngayon, 3 taon matapos ang kanyang kamatayan, isa-isa nang lumilitaw ang mga ito. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanap ni James. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang tanging mayroon siya ay isang larawan at isang mensaheng isinulat ni Clara. Kaya sinimulan niya sa mga lumang gamit nito. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng kanyang aparato, isa-isa niyang inilabas ang mga bagay na matagal niyang hindi kinalaw. Mga litrato, mga lumang resibo, mga tiket mula sa kanilang mga paglakbay, mga liham, at isang lumang notebook. Hindi niya maalalang nakita niya yun noon. Maliit lamang ito. May kulay itim na takip at bahagyang punit sa gilid. Binuksan niya ito. Karamihan sa mga pahina ay walang laman. Ngunit sa unang bahagi ng notebook, may ilang petsa. Mga petsang hindi siya pamilyar. May mga pangalan, may mga lugar, at may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Elena. Napahinto si James. Hindi niya kilala ang pangalang yun. Hindi kailanman nabanggit ni Clara ang isang Elena sa loob ng kanilang 5 taong pagsasama. Hindi sa mga kwento tungkol sa kanyang pamilya. Hindi sa mga kaibigan nito. Hindi sa trabaho. Wala. Ngunit sa notebook, ilang beses nakasulat ang pangalan. Minsan, kasunod ng isang petsa. Minsan, kasunod ng pangalan ng isang lungsod. At sa isang pahina, may isang pangungusap. Hindi pa siya handang malaman ang lahat. Hindi alam ni James kung sino ang tinutukoy ni Clara. Ngunit alam niyang ang salitang siya ay maaaring tumutukoy sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si James sa lungsod na nakasulat sa notebook. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hindi niya alam kung makikita niya ang babaeng nasa larawan. Ngunit may bahagi sa kanya na tila ayaw nang bumalik. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa talaga natatapos. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang bitawan si Clara. Hindi dahil patuloy lamang siyang nagluluksa, kundi dahil may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ang lungsod ay malayo sa kanilang dating tirahan. Isang tahimik na lugar na may lumang istasyon ng tren, maliit na tindahan, at mga gusaling tila matagal nang hindi nagbabago. Habang naglalakad si James sa paligid ng istasyon, paulit-ulit niyang tinitingnan ang larawan. Hindi niya alam kung bakit niya piniling pumunta ron. Ngunit nang makita niya ang lumang gusali sa likod ng istasyon, bigla niyang nakilala ang lugar. Iyon ang nasa larawan. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi aksidente ang liham. Hindi rin ito isang biro. May dahilan kung bakit ipinadala yun sa kanya. At marahil, matagal na naghihintay si Clara na matuklasan niya ang lahat. Sa loob ng isang maliit na cafe malapit sa istasyon, ipinakita ni James ang larawan sa isang matandang babae na tila matagal nang nakatira sa lugar. Hindi agad nagsalita ang babae. Matagal nitong tinitigan ang larawan. At nang ibalik niya ito kay James, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. May pagkakilala, may takot,
at marahil ay may awa. Doon unang narinig ni James ang pangalang hindi niya kailanman inasahang maririnig. Elena. Sinabi ng matandang babae na minsan daw ay may isang babaeng madalas pumunta sa lugar na yun. 3 taon na ang nakalipas. Madalas itong pumunta ng mag-iisa. Minsan ay may kasama itong isang babae. At sa huling pagkakataon na nakita niya ito, tila nagmamadali at natatakot. Hindi alam ni James kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang marinig niyang ang babaeng yun ay si Clara, tila may bumalik na alaala. Isang gabi, 1 linggo bago mamatay si Clara. Umuwi si Clara ng mas huli kaysa sa karaniwan. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Tinanong siya ni James kung anong problema. Ngumiti lamang si Clara at sinabi nitong pagod lang siya. Noon naniwala siya. Ngayon hindi na. Nagsimulang balikan ni James ang mga huling araw ni Clara. Ang mga sandaling dati ay hindi niya binibigyan ng kahulugan. Ang mga tawag na hindi sinagot ni Clara. Ang mga gabing bigla itong nagiging tahimik. Ang mga pagkakataong tila may gustong sabihin, ngunit pinipiling manahimik. At ang huling gabi, ang gabing sinabi ni Clara na mahal niya siya. Hindi yun kakaiba noon. Madalas nilang sabihin yun sa isa't isa. Ngayon, naaalala ni James ang paraan ng pagkakasabi nito. Parang nagpapaalam. Parang alam ni Clara na yun na ang huling pagkakataong masasabi niya yun. At hindi niya napansin. Hindi niya nakita. Hindi niya naunawaan. Sa loob ng 3 taon, inisip ni James na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi niya nailigtas si Clara. Ngunit ngayon, nagsisimula siyang magtanong, paano kung tunay niyang pagkakamali ay ang hindi niya pag-alam na kailangan pala siyang iligtas? Nang gabing yun, habang bumabalik si James sa kanyang hotel, may isa na namang sobre na naghihintay sa kanyang silid. Nasa ibabaw ito ng mesa. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok doon. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan. Ngunit bago pa man niya ito buksan, alam na niya kung kanino iyon galing. Ang sulat kamay, ang pangalan niya, ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Lahat pareho. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang mahabang liham. At sa unang pagkakataon, hindi lamang isang pangungusap ang isinulat ni Clara. James, alam kong magagalit ka sa akin kapag nalaman mo ang lahat. Huminto siya. Sa ibaba nito ay nagpatuloy ang liham. Ngunit mas gugustuhin kong magalit ka sa akin kaysa mawala ka rin. Napapikit si James. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang isang lihim ang kanyang hinahanap. Hinahanap niya ang isang katotohanang maaaring tuluyang magbago sa lahat ng alam niya tungkol kay Clara. Tungkol sa kanilang pagmamahalan, tungkol sa kanyang pagkamatay, at tungkol sa babaeng nagngangalang Elena. Sa huling bahagi ng liham, may isang pangungusap na nag-iwan kay James ng takot na hindi niya naramdaman kahit noong unang matanggap niya ang liham. Huwag kang magtiwala sa taong pinakamaraming alam tungkol sa pagkamatay ko. At sa ibaba nito ay isang pangalan na kilala ni James. Isang pangalan na hindi kailanman niya pinagdudahan. Isang pangalan na naging bahagi ng kanyang buhay mula pa noong araw na nakilala niya si Clara. Sa sandaling mabasa niya yon, tila gumuho ang lahat ng kanyang paniniwalaan. Dahil ang taong tinutukoy ni Clara ay hindi isang estranghero, hindi isang kaaway, hindi isang taong matagal nang nawala. Ang taong yun ay malapit sa kanya. Sobra. At sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, nakaramdam si James ng isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang pagluluksa. Galit.
takot, at isang pag-asang matagal na niyang inisip na patay na rin kasama ni Clara. Marahil, hindi pa tapos ang kwento. Marahil, may dahilan kung bakit ipinadala ang unang liham. Marahil, may dahilan kung bakit kailangan niyang hanapin si Elena. At marahil, sa dulo ng lahat ng liham na yun, matutuklasan ni James ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Na ang babaeng minahal niya ay may lihim na itinatago sa kanya. Ngunit ang lihim na yun ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit siya namatay. At habang hawak ni James ang liham sa kanyang mga kamay, hindi niya alam na nasa kabilang dulo ng lungsod, may isang babaeng nakatayo sa harap ng isang lumang bintana. Hawak nito ang isang litrato ni Clara. At sa ilalim ng litrato ay may isa pang larawan. Larawan ni James. 3 taon na niya itong hinihintay. 3 taon na niyang alam na darating ang araw na hahanapin siya ni James. At nang sa wakas ay dumating ang araw na yon, alam niyang hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Dahil ang huling liham ni Clara ay hindi lamang ginawa upang ibunyag ang isang lihim. Ito ay ginawa upang simulan ang isang paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala kay James sa nakaraan. Sa mga kasinungalingan, sa mga alaala, sa isang babaeng hindi niya kilala ngunit tila alam ang lahat tungkol sa babaeng minahal niya. At higit sa lahat, sa isang katotohanang maaaring magturo sa kanya kung bakit namatay si Clara. Ngunit hindi pa alam ni James na sa paghahanap niya sa katotohanan tungkol kay Clara, may isa pang bagay na unti-unti niyang matutuklasan. Isang bagay na hindi niya kailanman hinanap. Isang bagong pag-ibig. At sa oras na dumating yun, kailangan niyang pumili. Mananatili ba siyang nakakulong sa alaala ng babaeng minahal niya? O matututunan niyang tanggapin na minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pananatili? Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagkakaroon ng lakas na magpatuloy. Kahit ang taong nagturo sa iyo kung paano magmahal ay wala na sa tabi mo. At sa gabing yon, habang muling bumuhos ang ulan sa labas ng bintana, nagsimula ang kwento ng huling liham ni Clara. Isang liham na isinulat ng isang babaeng patay na. Isang liham na natanggap ng isang lalaking hindi pa handang mabuhay muli. At isang lihim na matagal nang naghihintay na matagpuan. Dahil ang ilang liham ay hindi isinusulat upang basahin. Ang ilang liham ay sinusulat upang baguhin ang buhay ng taong makatatanggap nito.